Madilim sa basement, ngunit madaling nakapa ni Carlos ang switch ng ilaw dahil kabisado na niya iyon. Napamulagat si Abby nang lumiwanag ang loob ng underground room. Tumambad ang maayos at magandang kabuuan niyon. Kompleto iyon sa mga gamit, katulad ng mga libro, computer, bed, couch at kung ano-ano pa. Pinaayos at pinalinis ito ni Carlos nang umpisahan na nilang gamitin ang opisina. Dahil sa kaabalahan ay hindi na iyon nagawang ipakita sa kanya ng binata. Ipinagawa ito noon ni Papa para sa mga pagkakataong katulad nito. Humihingal na pahayag ni Carlos. We're safe here. At dito muna tayo hanggat hindi tayo nakakasigurong wala na sila. I don't agree with your idea. Malakas na tutol ni Andrea. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana ay hindi na lang ako sumama rito. We have no choice. Eksplika ni Carlos sa nobya. Mamamatay tayo pag pumilit tayong lumabas. Let her go, para masalubong niya ang mga bala. Paingus na sabad ni Abby. Nakatayo siya sa harap ng dingding at isa-isang tiningnan ang mga lumang larawan na nakasabit doon. Ang mga larawan ng Amando, ng kabataan nito, at ang ilang mga certificate ng mga achievements nito. Stupid! Inis na binilingan siya ni Andrea. Palibhasa hindi mo kayang dalhin ang katawan mo because you're fat. Nagdadabog itong pumanhik sa hagdan upang lumabas nang bigla itong makarinig ng mga yabag sa itaas. Keep quiet. Pabulong na sabi ni Carlos nang narinig din iyon. Pigil hiningang nakiramdam sila. Sa hula nila ay hinahalughog ang buong opisina. Ilang sandali pa ang lumipas bago tuluyang nawala ang ingay sa itaas. It's like hell. Saka lamang na ibulalas ni Andrea. Ihatid mo na ako sa bahay, Carlos. I'm gonna die here. Niyakap ni Carlos ang babae. Maghintay pa tayo ng ilang sandali, Andrea. Baka nasa labas silang lahat. At pinakikiramdaman tayo. Promise me na uuwi tayo kaagad. Malambing na sabi ni Andrea. I promise. Iyon lang. At hinagka ni Andrea ang mga labi nang hindi makaiwas na si Carlos. Sambakol ang mukha ni Abby nang nakaupo na sa couch na nakamasid sa mga ito. Nagseselo siya. Kung sana ay may karapatan siyang agawin si Carlos mula sa pagkakayakap ng maarting kasintahan nito. But she didn't have the right. And would never have the right. Ever. Tears fell down her cheeks. Naisip ni Carlos si Abby kaya bigla itong humiwalay kay Andrea. Makaraan ng ilang sandali. What's wrong? Tanong ni Andrea. Pakikiramdaman ko kung may tao pa sa itaas. Pag-iwas ni Carlos at tinungo ang hagdan. Pasimpleng pinahid ni Abby ang luha sa kanyang mga pisngi nang dumaan ang binata sa harapan niya. Nang makatiyak na wala ng mga tao sa itaas, ay dali-daling kumuha ng pagkain si Carlos sa ref sa pantry at bumalik sa basement. Nang bumaba ito, ay nakaupo na si Abby sa computer chair at nabuksan na niya ang computer. What are you doing? Tanong ni Carlos na waring hindi nagustuhan ang pakikialam niyang iyon. I'm opening the files in your desk. Mahinang sagot niya habang nakatutok ang mga mata sa monitor ng computer. Kunot noong ibinaba ni Carlos ang dalang pagkain sa desk at lumapit kay Abby. And where did you get that diskette? Tanong nito. In your attache case. Naputo na sasabihin niya nang biglang agawin sa kanya ni Carlos ang mouse ng computer at inexit ang files na binubuksan niya. Wala kang karapatan pakialaman ang mga gamit ko. Mariing sabi nito. Saka kinuha ang diskette sa drive. Isa iyon sa mga evidences na itinago ni Amado at ngayon ay ipinagkaloob na kay Carlos. I just want to help. Mahinang sagot niya. I don't need your help. Sagot nito. Taimbagang na tumayo si Abby at bumalik sa upuan sa sulok. Nagkasya na lamang siyang pagmasdan si Carlos habang binubuksan nito ang mga dokumento sa disket.
Iniisip ba nitong aagawin niya kung anumang impormasyon na nasa disket? Kung alam lang nito na wala siyang ibang intensyon, kundi ang makatulong sa binata. Nanlaki ang mga mata ni Carlos nang unti-unting tumambad ang mga dokumentong nakapaloob sa disket. Ang mga accounting informations, agreements, at kung ano-ano pang impormasyon tungkol sa illegal business ng senador. Nakasaad dito kung magkano ang kinita nito sa gun running operation, ang mga prospective clients nito, at ang mga taong involved sa operation na iyon. Sumandal sa upuan si Carlos at tutup ang noong pumikit. Bumalik sa isip niya ang mga sinalaysay ng papa niya nang muli silang magkausap sa ibaba ng bahay kanina. Senator Cabrera was a good politician. Salaysay ng kanyang ama. Mayor pa lang siya, ay mainit na ang dugo niya kay Senator Eugenio. Dahil marami siyang nababalita ang kalokohan nito. Nang tumakbo siyang senador upang kalabanin si Eugenio, pinag-initan siya ng senador. The good man did not stop until he had gathered evidences against Eugenio. But Eugenio's men assassinated him, and all the evidences were taken by his men. Napabuntong hininga ng malalim si Amando bago nagpatuloy. Si Rogelio ay kapapasok pa lamang noon kay Eugenio. Ipinasok ito ng isang bodyguard ni Eugenio na kababayan nito. Inutusan ni Eugenio ang tunay na pumatay kay Cabrera na nagngangalang Manolo na sunugin ang mga katibayan na tagpuan sa kotse ni Cabrera. Ngunit sa halip na sunugin ang mga iyon, ay palihim na nakipag-usap kay Rogelio si Manolo at umiiyak na sinabi ritong ipapatay din ito ng senador kapag lumaon upang tuluyan malinis ang krimen. Ipinagtapat din ni Manolo na si Rogelio ang balak i-frame up ni Eugenio. Ipinatago ni Manolo kay Rogelio ang mga evidences na natagpuan nito sa kotse ni Cabrera. Si Yaya Conching ang nagkatiwala sa akin ng mga ito nang lumapit sa akin ang matanda at pinakiusapan akong hawakan ko ang kaso ni Rogelio. Sinabi rin ni Yaya Conching sa akin na ipinahawak ni Eugenio kay Rogelio ang baril na ginamit sa pagpatay kay Cabrera, kaya may fingerprints siya sa baril na iyon. Isang paraan iyon upang madiin siya ng husto ni Eugenio. Ilang araw matapos iyon ay bigla na lamang nawala si Manolo. At magpahanggang ngayon ay hindi pa natagpuan ang lalaki. May kutob akong ipinapatay na ito ni Eugenio at ipinatapon sa malayong lugar na walang nakakakilala rito. Naputol ang pag-iisip ni Carlos nang nakapamaywang na lumapit si Andrea. Are you not finished yet? Mataray nitong tanong. Kung ayaw mo akong ihatid sa bahay, ako ang mag-isang uuwi. Nagmamadaling pumanhik ito ng hagdan. Hey Andrea, habol ni Carlos. I told you, magpalipas muna tayo ng ilang oras. No way. Naiinip na ako at nasusuffocate sa basement na ito. Hindi nagpapigil ang babae sa pagpanhik hanggang sa makarating ito sa pantry. Inis na sunundan na lamang ito ni Carlos hanggang sa labas. Naiwang nakakunot ang noo ni Abby habang titig na titig sa nakabukas na computer. Maingay pa rin si Andrea nang makarating sa labas ng opisina. Hindi na ito nagpapigil kay Carlos. Sumakay ito sa kotse ng binata at agad na pinaharurot iyon paalis. Tahimik na nakiramdam sa paligid si Carlos nang makaalis si Andrea. Kung hindi lamang niya inaalala si Abby, ay ihahatid na niya ang mapilit na nobya. Wala naman siyang narinig na kakaiba sa paligid, kaya bumalik na siya sa basement. Tahimik pa rin si Abby sa kinauupuan niya nang pumanaog si Carlos. Muling naupo sa harap ng computer ang binata at ilang sandaling namayani ang katahimikan bago niya narinig ang tinig nito. Gusto mo na bang umuwi? Tanong nito. Hindi siya sumagot. Tinangay ni Andrea ang kotse ko, kaya wala tayong magagamit kapag inihatid kita sa inyo.
Napabuntong hininga muling sabi nito. Kung alam ko lang na hindi ko mapipigilan ang babaeng iyon, ay isinama na kita para pareho ko kayong maihatid. Hindi ko gustong makasama ang babaeng iyon. Hindi niya napigilang sagot. Why? Tanong nito. Bastos ang girlfriend mo. Mariin niyang sabi. Uuwi akong mag-isa. Tumayo siya at marahang pumanhik sa hagdan. Abby, hindi ka pwedeng umalis ng mag-isa. Pahabol na pigil ni Carlos. I have a car. Pagtatapat niya. I park it sa kabilang street. Don't worry. I can manage. You can't leave. Malakas na sabi nito. And who are you to stop me from leaving? Tumaas ang tinig na tanong niya. Kung iyon ang girlfriend mo, ay hindi mo napigilan. Ako pa kaya na hindi mo naman kaano-ano? And besides, marami kang dapat gawin, attorney. Don't tell me you have forgotten about the hearing. Bukas na iyon. At baka mapahiya ka. Kapag natalo ka sa kaso, kaya trabahuin mo ng mabuti yung case mo. I'm leaving because you don't need me here. Ikaw na rin ang nagsabing kaya mo magtrabahong mag-isa. Ayaw kong magpakyut dito buong magdamag. Tatalikod na lamang siya nang pigilan siya nito sa braso. You're staying. Mahinahon. Ngunit mariin sabi nito. No, tanggi niya. You are staying. Malakas na ulit nito. I said no. Tuluyan ang hindi nakapagpigil si Carlos. Nabigla siyang kinabig at hinalikan sa mga labi. It was a long and torrid kiss. She wanted to escape, but she couldn't. She longed for his kiss at papatayin niya ang kanyang sarili sa kaligayahan kung aalis siya at iiwan ito. Bigla namang natauhan si Carlos ng pagkaraan ng ilang sandali. Humiwalay ito sa kanya at in-off ang computer. Alright. Anito, we're going to use your car. Ihahatid na kita sa inyo. Pagkatapos ay babalik din ako rito to study Rogelio's case some more. No, nagbago ang isip na sabi niya. You're right. Baka nasa labas lang sila at nagmamanman. I can stay here. Ang totoo ay nanaig pa rin ang hangarin niyang makasama ito. In times like this, hindi pala niya ito makakayang iwan. Are you sure? Tumango siya. Makahulugang tingin ang ipinukol nito sa kanya. Pagkakuway muling binuksan ang computer. Magpahinga ka na. She looked at the old wall clock. It was 12 midnight. Dahan-dahan siyang pumanaog mula sa kinatatayuan sa hagdan at tahimik na inaayos ang kama. I'll just sleep kung wala akong maitutulong sa iyo. Iyon lang. At ipinikit na niya ang mga mata. Hindi napigilan ni Carlos ang sarili na hindi siya tingnan. He wanted to watch her fall asleep. Abby was his inspiration. At ngayon ay mas ganado pa itong ipagpatuloy ang ginagawa. Samantala sa mansyon ni Guillermo Eugenio ng mga oras na iyon. Anong nangyari sa lakad ninyo? Tanong ni Guillermo habang sinasalubong sa living room ang mga dumarating na tauhan. Ang mga armadong lalaking nagpaputok sa opisina ni Carlos at naghalughog doon. Nakataka si Carlos at ang mga kasama niya. Sagot ng pinakapinuno ng grupo. May pintuan sa likod ng opisina at doon sila dumaan. Naghalughog kami ng lahat sa sulok ng opisina. Ngunit hindi namin natagpuan ang mga ebidensya. Nagtiim ang mga bagang ni Guillermo. Hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari. Kailangan kumilos kayo muli bago mahuli ang lahat. Hindi dapat magtagumpay si Carlos dahil tiyak na matatanggal ako sa posisyon at makukulong ng habang buhay. At dito na po nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.